Hello kanegosyo! Welcome sa ating video tutorial. Ito po yung module 1 natin. So, ang topic is how to manage your rice business. Pero bago tayo magsisimula, bibigyan muna kita ng overview sa mga pag-uusapan natin ngayon. Ito yung mga advantage, disadvantages, ano yung mga challenges na pwede mong pagdaanan, at syempre, bibigyan rin namin kayo ng magiging solusyon to maximize your income. As we all know, rice or bigas talaga ang pinaka-basic commodity products dito sa Pilipinas. According to Philippine Statistics Authority, our population in 2025 is 117 million dito sa Pilipinas. And it continues growing pa. Pero take note, unahan na kita, hindi ito instant. Na iniisip natin dahil fast-moving products ang bigas is sigurado na nga asenso. Wala pong ganun. At magiging transparent ako sa iyo. Marami ring hindi kumita at nalugi dahil sa business na to. Dahil sa kakulangan sa strategies, kakulangan sa kaalaman, at syempre, walang mga nag-guide. But don't worry, dito sa Success Infinity, tutulungan ka namin kung ano ang mga effective na pamamaraan sa pagbebenta. Para ngayon pa lang, alam mo na kung paano gagawin ang iyong negosyo. Ito yung mga advantages sa pagra-rice business. There are two types of advantages sa pagra-rice business mo. Una, yun yung traditional. Pangalawa, ito yung mga magiging advantage and benefits mo dahil part ka ng Success Infinity. So number one advantage is syempre growing demand. Dahil dumadami ang tao at nagkakaroon ng consistent demand. Number two, syempre, since basic commodity products siya, easy to sell ang produktong ito. Na kung saan kahit sa kapitbahay mo, pwede kang makapagbenta. Number 3, diverse market. Ibig sabihin, you can sell wholesale, retail, even pwede mong ipapautang. But take note, medyo risky siya. Pero kung pwede ka namang magpapautang, pero dun sa mga trusted mo na mga kakilala. Ang kagandahan rin sa pagpapautang, medyo makakatubo ka kumpara sa direct selling. Number 4, home business. Kahit wala ka pang store, pwede mo nang simulan kahit nasa bahay ka lang. No, kahit magbenta-benta ka ng paunti-unti sa pagsisimula sa mga kapitbahay mo, hanggang lalago ito. But wait, there's more. Dahil Success Infinity Distributor ka, may additional benefits ka na makukuha mo dahil sa pagsali mo dito na hindi mo makukuha sa iba. Number 1 advantage dahil Success Infinity Distributor ka, pag-join mo pa lang sa branch or sa hub kung saan ka sumali, automatic ang business mo is multi-branch business agad. Ibig sabihin, pwede ka nang makapagbenta kahit sa isang lugar basta may branch tayo. Ang kagandahan pa nun, hindi ikaw yung magmamanage. Kami na yung magmamanage para sa'yo. Ang gagawin mo na lang, papupuntahin mo lang yung kakilala mo sa branch natin or yung nag-comment sa Facebook sa'yo na gustong bibili ng rice at pwede kang tumubo doon sa mga binili nila. For example, yung rice, just to be exact, para mas madali compute, 1,000 pesos per half sack. Siyempre, ang magiging benta mo niyan is 1,200, depende sa'yo kung magkano yung benta mo. So, ibig sabihin, kumikita ka ng 100 pesos sa isang sako. So, for 10 sacks na bibili nila, ang kikitain mo is 1,000 pesos. Ganun po sa kalaki. At syempre, hindi ikaw yung magmamanage. Tutulungan ka namin. Number 2, di mo kailangan ng big capital para makapagsimula sa negosyo mo. As we all know, alam naman natin na pag nagbabranch, gusto mo maraming branch sa pagninegosyo, so medyo sakit din sa ulo. At the same time, mas malaki rin yung kailangan mong kapital. Dito, di mo na poproblemahin yan dahil company na ang magpo-provide sa'yo. Advantage number 3, supplier and supply. Ang kagandahan dito, dahil distributor ka, hindi ka na, di ba, nasasakit ang ulo mo sa paghanap ng quality ng mga suppliers and quality products because Success Infinity na ang magiging supplier mo. Diyan pa lang, magkakaroon ka ng assurance na ang produkto mo is quality kasi dumadaan sa quality control. Number 4, digital ang business mo. Ito ang mas nakaka-unique sa pagbebenta mo ng bigas because hindi siya traditional way. Digital siya.
Ibig sabihin, pinagsamang physical at digital. Na kahit tagasang lugar ka, kahit OFW ka nga, pwede kang makapagbenta ng bigas dito sa Pilipinas. That your business, no, you can do it via online. At syempre, para iwas sa scam, may physical store tayo na mismo makukuha nila ang produkto. Ganun siya kalupit. So number 5, wide range. Dahil multi-branch ka, no, digital pa, wide range talaga ang magiging business mo. Na ang magiging scope of market is sobrang laki. Hindi ka lang makapagbenta kung saan ka. Makapagbenta ka, basta may cellphone ka, may branch din tayo doon, pwede kang magbenta. Number 7, no need manpower. Ibig sabihin, mapapatakbo mo yung negosyo mo na wala kang sinasahurang tao dahil ang company na ang magpo-provide at mag-assist sa'yo. Number 8, no expenses. Saan ka nakakakita ng negosyo na walang expenses? Only here at Success Infinity. Number 9, rental free. Ito, isa to sa mga nagiging problem ng mga nagra-rice business or mga nagtatradisyonal. Kasi, alam mo naman, sobrang mahal ang renta ngayon, di ba? Hindi lang isang buwan lang irerentahan mo, sa pagsisimula mo pa lang, negotiation pa lang, 1 month advance, 3 months deposit, kaya sobrang mahal na. Example na lang, 20,000 yung area mo. So, 3 months deposit pa, so magiging 80,000 agad yung area pa lang. So, ganun sa kalaki. Kaya, sobrang laking tulong na magiging rental free ka na dahil yung mga hubs and branch natin, yun na po yung magiging tindahan mo talaga. Kaya hindi mo na kailangan magre-rent. Papupuntahin mo lang yung client mo or doon ka bibili, pwede na. Number 10, ito yung pinaka-the best because dito, hindi ka lang bibili. No, hindi ka lang bibili na parang bumibili ka lang sa labas. Dito, pag bumili ka, may rebates. No, may rebates that you can avail the rebates up to 7%. So number 11, tax-free. Sa pagninegosyo mo dito, dahil distributor ka na ng company, may hubs ka na, may branch ka na, hindi mo na kailangang magbabayad ng tax. Number 12, hindi lang po yan. Because hindi mo rin kailangan ng business permit kung gusto mong makapagsimula kahit marami kang branch sa rice business mo. Number 13, so dito na papasok ang distributorship. Ibig sabihin, sa sobrang ganda ng negosyo natin, pwede mo rin siyang i-share sa iba. Para once naging distributor sila, pwede ka rin kumita sa mga binili nilang products o sa mga binebenta nila. And that's what we call leverage system, na kahit taga Davao ka or sabihin natin taga Cebu ka, no? Bumili yung distributor mo sa Butuan or sa Cagayan de Oro, kahit hindi mo alam na bumili sila ng rice, automatic kikita ka dahil magre-reflect yan sa system. So number 14, speaking of system, pagsali mo dito, no, automatic magkakaroon ka ng system. So it's easy to monitor yung magiging rebates mo, yung magiging kitaan mo, aside pa sa kita mo sa pagbebenta. Alam mo ba yung system na yan? Sobrang mahal ang magpapagawa ng website. Automation, sobrang mahal. Pero dito, makukuha mo lang yan na magiging libre. Number 15, mentorship. Ganito sa kaganda. Dahil nung sumali ka, hindi tayo tulad sa iba na pag sumali ka, ikaw na bahala sa negosyo mo. Dito, tuturuan ka talaga hanggat gumaling ka. Kasi hindi kami papayag na hindi ka kumita. Kasi ang pera na pinasali mo, hindi mo naman yan pinulot kung saan-saan eh. Pinaghirapan mo yan. Or yung iba pa nga, tulad sa akin nung nagsimula ako, inutang ko lang din yon. Kaya alam namin yung hirap mo. Pero dahil doon, gusto ka rin naming tulungang umasenso. So, nakita na natin kung gaano kaganda or ano yung mga advantages sa pagbibenta ng bigas or sa rice business industry. Pero ngayon, magiging transparent ako sa inyo. Hindi po siya puro advantage, may disadvantage rin. Para at least alam mo, ngayon pa lang, kumbaga aware ka na. No? Ito yung mga disadvantage sa rice business. Number 1, competition. Siyempre,
sa sobrang daming nangangailangan ng rice, no, marami rin ang nagbebenta. So tataas talaga or tumataas ang kompetisyon. Nagkakaroon yung iba pa nga, nagkakaroon ng price war na kahit na 20 pesos lang yung kinikita sa isang hapsak, pag nakapagbenta ka ng 1,000, that's only 20,000 pesos. So di siya ganun kalaki dahil sa kompetisyon. Pero normal yan. What would be the effect? Hindi lang ikaw ang nagbebenta ngayon sa market. Pero, ang kagandahan po niyan, marami kang nakuhang advantage dahil naging part ka ng community. Number 2, fluctuating price. Due to different factors like weather condition, no, government policies, global market trend, at marami pang dahilan kung bakit minsan nagkaka-fluctuate yung price. Actually, para rin siyang gasoline, no? Halos every day or every week gumagalaw yung presyo. So, at least ngayon, alam mo na minsan tumataas, minsan bumababa rin. So, yun lang naman yung disadvantage. Pero hindi pa nagtatapos dyan kasi may mga challenges rin. Ano yung challenges? Ito yung supply chain management or delivery. So, alam mo naman natin, yung rice medyo bulky siya, medyo mabigat siya. So, hindi mo siya pwedeng ipapadala sa mga malalayong lugar or sabihin natin wala tayong branch, hindi mo naman mapapadala. Yun yung mga nagiging challenge dyan. Pero, may solution tayo. So, ano yung magiging solution natin? Number 1, leverage system. Ito yung sekreto sa mga milyonaryo ngayon. Mga sekreto sa umasenso sa negosyo. Itong leverage. Pag i-apply naman natin sa negosyo natin na kahit saang lugar ka, mas maganda mag-refer ka ng mga malalapit na mga distributor, magiging distributor sa malapit sa branch or sa hub. Para, since malapit sila, so makakabili sila ng rice. Pag bumili sila, syempre magkakaroon ka ng rebates. And aside from that, although rice business ang pinag-uusapan natin, dahil sa sobrang ganda ng mga benefits and advantages, no, na makukuha mo dito sa Success Infinity, for sure, marami kang kakilala na interesado sa ganitong business. Pwede mo rin silang i-refer dito. That's part of leverage. Kasi pag sila kumita, pag sila nakapagbenta, pag sila rin nakapag-refer, kikita ka rin. Na kung saan, nagkakaroon ka na ng passive income na kahit busy ka, no, sa pagtatrabaho or kahit anong pinagkakabalahan mo, pwede ka rin kumita. So, number 2 solution, maximizing selling potential. Since nagbebenta tayo, no, aside pa sa rice, may mga ibang products pa tayo na pwede mong isabay sa pagbebenta na mas malaki pa rin yung pwede mong kitain. At higit sa lahat, ito yung mga produkto na pwede ipadala sa kahit sa saang lugar, kahit sa buong mundo. Pwedeng-pwede. Yan po yung mga pag-uusapan natin sa next video at sa next module po natin. Okay? So, mas maganda, tapusin mo rin yung module 2 kasi marami kang matututunan doon. Lalo-lalo na ang pag-uusapan natin, maximizing the selling potential. So, at least magkaroon ka ng idea na hindi lang pala rice dito ang pwede kang kumita. May mga ibang products din. At ituturo rin namin sa inyo kung ano ba yung mga steps paano siya ibenta at ano yung nagiging benefits pag ginamit natin yung product. So, ngayon pa lang, nagkakaroon ka na ng idea. So, ituloy-tuloy mo lang. Kasi, you are in the right way. You could never go wrong pag kasama mo kami dito sa negosyo. Hindi ka namin hahayaang hindi kumita. Tutulungan ka namin. Okay? So, see you sa Module 2.